Hello, you're watching I'm a Filipino Creative. Um, Swerte tayo ngayon because tonight, nahuli natin for some, what do they call this? Meaningful chance, no? Right. Na mahuli natin ang isa sa mga haligi ng Filipino acting, award-winning. She starred in Expat along Nicole Kidman lang naman. She was part of the Born Legacy. Right. And yan lang yung mga alam natin ngayon. Pero I believe her career dates back way before nung bata pa tayo. Miss Ruby Ruiz. Yeah. Miss Ruby, bago tayo pumunta sa mga pelikula ginawa mo at dito sa kung bakit ka napadpad sa Dubai, let's talk about your story because I just found out that you're also a migrant worker. Yeah, Is I that- used to be. Yes. That was in 2004 till 2007 when I stayed, nakipagsapalaran sa Toronto, Canada. Uh-huh. Okay. And before that, were you also, as you mentioned, were you in theater before? Yes. I started in theater when I was 18. Mga 30 years of talagang theater practice as a theater artist, so actress, iba-iba alam mo naman sa theater dapat all around ka, yung ganon. So nag-aano rin ako, production manager, etc. etc. So many other components ng isang theater company, but mainly resident theater actress ng Philippine Educational Theater Association. So I joined PETA when I was 18. Yon. And then, so many things happened in my life. It came to a point that I had to choose between theater and other creative which is film and television, na mas maganda yung bayad because hindi ka mabubuhay sa theater. So that's when I started joining. But I was also around 19 or 20. I'm not so sure about around that age when Lino Broca got me to be, that was my first film with Ate Guy, with the late Nora Honor, or Bona was the film where I played her sister, her younger sister. That was my first film. Then after that, marami ng ibang pero hindi pa ganun ka-consistent because I never saw myself really venturing and becoming an actress for film and television. Talagang parang noon, lang yan, sideline lang namin ng mga taga-theater people. Racket. Racket. I was also in theater back in the day. So yeah. Alright. So di ba parang racket-racket lang yung ganon. Until I entered television, film muna, mga indie films, ganon. Tapos sa television, I entered as an acting coach because I'm also an acting coach until now. Yon. And then, yun nga, nung balik tayo dun sa pagiging migrant worker ko, I went to Canada when I became a single mom. Ayoko nang arte-arte. That's after Bona? Yeah, after Bona. Bona was early on in my career. So from after Bona, so back to theater, and then I went to acting as an acting coach for television, for commercials, for advertising. But when I became a single mom, parang inisip ko, paano ko masusustain to, that I have to pay for everything, the tuition, and that's when Canada came into the picture because doon libre education, merong libreng health, benefits, ganyan. So sabi ko, try ko. So nung nasa Canada ko, I became a nanny. Okay? Although hindi lang naman nanny yung work ko, pero ngayon pinangangalandakan ko na yun. Pero dati kinahihiya ko, honestly. Kasi galing akong advertising where I was an assistant director. Tapos nagpaalam lang ako, sabi ko pupunta akong Canada. Ang ko noon, ang visa ko was tourist, pero tourist with open working permit. So I traveled with my son who was then ilan taon ba siya? 5 years old? Ganon. No, 6, sorry. Mga ganon, 5 and a half. And then,
So, I had so many jobs, odd jobs, merong part-time marketing assistant for Yellow Pages, Filipino Yellow Pages. Merong so many odd jobs until there was an offer. May naghahanap sila ng nanny. Mhm. Sabi ko, ako. Kasi pero hindi ako caregiver. Yeah. So that was the problem, no? Sabi ko, try ko lang kasi para, ayoko kasi umasa sa mga kapatid ko. Yun. Meron ako mga kapatid nun sa Canada. So, nung interview ako nung employer, sabi niya ganun na, and sinabi ko kakagad na I'm not a certified caregiver, but try me for a week or so. Parang sabi ko, what's more important to you, the certificate of a caregiver or a real mom? So I will be treating your child like my own. Ako, di pasadong-pasado yung bunya ko, di ba? Waging-wagi. I love that you have the courage now to tell that story na naging nanny ka because going to Dubai, as I've met other people, they're not actresses in the Philippines pero may mga posisyon. And coming here, of course, hindi ka basta-basta makakapasok sa ganun. And you have to take, a lesser job para, to survive Yes. your day-to-day. And yeah, minsan, I agree with you na nakakabiya, hindi mo ikikwento sa Pilipinas. It was a very humbling experience for me. Kaya nga nung bago ako doon, nani na ako. Siyempre, dahil may anak din ako, habang nasa school siya, nagnanani ako part-time, right? And then after ng work ko, I would go pick him up. Tapos, tsaka kami uwi, na doon, naman ako, full-time mom, na ikaw gagawa lahat, paglaano mo, etc., ganyan. In the beginning, it was so difficult for me to accept that yung being a nanny was the easiest job na sustainable. Kasi meron pa ako ibang jobs. Rin ako dental assistant. Okay, pag weekends yon. Tapos meron din akong liaison officer, yung para akong taga pick up and deliver ng diamond sa isang jewelry shop. So part-time ko rin yon. So dun sa pagiging nanny, noong una ang kalaban ko, sarili ko. Kasi parang hirap akong tanggapin na siguro mga lang naman yan, mga isang buwan siguro na, wow, may pinag-aralan ako sa Maynila, tapos assistant director ako doon. Ang anak ko nga ang sabi sa akin, Ma, di ba nun minsan role mo lang yan. Dito ikaw na talaga, ang saktan ako noon. Oo, nang sinabi niya. Pero totoo, parang dito, hanap buhay ko to. Until, nagkaroon ako ng parang realization na, ano bang ikahihiya mo sa pagiging nanny? Napakamarangal na trabaho. Ngayon, bilang ina ako, nung nasa Maynila ako, di ba may yaya yung anak ko. Pag mahusay nakukuha kong yaya, tuwan-tuwa ako kasi kampante ko na merong nag-aalaga sa kanya habang nasa trabaho ko. Bakit hindi ko yung ego ang kalaban mo? Yeah. Until sabi ko, okay. Bakit hindi ako maging proud? Kung papasukin kong pagiging nanny, kasi in-offer na ako from once a week, naging twice a week ako. From twice a week, naging 3 times a week. Kasi paano hindi ako magiging permanente? Hindi lang, dapat bata lang ako, right? Pag wala akong ginagawa, naglilinis ako, nagluluto ako, hanggang, meron naman silang cleaning lady. Kaduluto yun. Naturuan ko nga silang kumain ng rice. Naging rice eating family na sila. Bago ako umalis doon, niregaluhan ko pa silang rice cooker. Anyway, when I started to embrace my job as a nanny and felt like there is so much dignity in this kind of job that I do because, I'm taking care of a child in the same way that I'm taking, in the same manner that I care for my son. Ang ganda para akong naging part ng family. So every Saturday, yung anak ko, pag walang pasok, siya naman ang pinapupunta doon. Tapos pinapasyal siya ng employer, kasama siya. Parang talaga kaming part of the family. And I felt so rewarded and felt so fulfilled. Okay? Tapos, ang ginawa ko rin noon, dahil may background ko sa theater,
sabi ko kasi, kung magiging nanny ako, I want to be the best. Parang gano'n. Yun, The Wheels on the Bus Go Round, iba yung mga alam ko siyempre, mga Tagalog and ganyan. First, naturuan ko rin siya yung mga kantang Tagalog, yung mga Malay tatay. yan, Bahay Kubo. Tas yung mga theater songs na alam ko, yan, naturuan ko yung bata. And became tuwan-tuwa yung nanay, of course, kasi pag-uwi niya, meron na kaming mga paintings na ginawa ng bata, mga handprints, iba-iba, yung gano'n. Parang gumawa talaga ako ng syllabus. Syllabus. Yeah. Okay, ang ganda nung na-mention mo yun, 2 points. When you said na hindi ka lang nag-alaga ng bata, naglinis ka pa ng bahay. Oo. I think isa yan sa strength ng mga Pilipino abroad na hindi lang sila na-stuck dun sa kung anong trabaho nila. They try to give more. Yeah, I think it paid off Right. sa'yo. Kasi tayong Pilipino, ako observation ko lang, parang pag pinakitaan din tayo ng kabutihan, when there's kindness extended on you, parang mas higit pa doon ang isinusukli natin. Kasi sobrang nababaitan ako dun sa naging employer ko. So, kahit hindi ako inuutusan, nakikita ko, di ba doon spray lang pag naglilinis ng banyo? Yeah. Ako sanay ako sa kuskus. Yes. Gano'n. So, yun, nung una kong ginagawa, feeling ko talaga, ito yung ni Nora Honor, yung ganito sa klient akong pelikula, Crayola. May wallings. Hindi, Vilma Santos. Yun, yung, pero later on, yung parang, bakit hindi ko i-share yung kultura natin? Kultura in terms of yung cleanliness. Okay, how we maintain a house. So parang naging surrogate mother talaga ako. Hindi lang nung alaga ko, but pati nung amo ko, kasi she's younger than me eh. I was in my early 40s nung pumasok ako sa kanila, mga 42, 40, gano'n. Yung amo ko siguro nasa lang siya, late 20s. So parang anak ko na siya, di ba? So parang talaga nila akong naninanayan, gano'n. I think the mindset Yeah, na galing. wag lang tayong basta kung ano lang yung gagawin, try to give more. And you're saying, gumawa ka talaga ng syllabus. Sineryoso mo, in-embrace mo. It took me a while, siguro nung nakabalik na ako ng Pilipinas, doon ko lang ang full-time job ko talaga is that of a nanny. Tapos the rest, part-time job. Parang merong talaga many years later, nung nag-audition ako for expats, yon, ang role pala ay nanny. Okay? Nung una akala ko parang mga lang kami, hindi ko, kasi parang side script lang naman yung pinadala, so it wasn't clear to me. Meron lang name yung character, and ito yung eksena ng i-audition. So, okay, mga kami sa Hong Kong, mga gano'n. Nung una, parang kala ko, domestic helper. Hindi naka-specify doon. Nung second audition, may pangalan na ng bata. So nanny. So, nakuha ko na. So, swak na swak. Kasi yung employer ko noon, sila Canadian-German. So para silang expat sa Canada. Oo. So very real yung experience ko. Hindi siya hindi ko inaarte lang. Totoo. All this time pala, pinaprepare ka sa role na yun. And it was not just any other role. It was a career-defining. It never sa akin, ang maitigan. And I think kung hindi mo rin sineryoso yung trabaho mo, no? Yes. And then, when I got the part, alam mo kung sino una kong sinabihan ka lang, pinalita ko kagad dun sa Yon. So, yun. Kasi sobrang proud ako because sabi ko, you were my inspiration in this role. You know, my entire experience with you, with your family, especially with Julian, yung alaga ko. I think that's the reason I got into this show. Yeah, ganda ng story. Balik tayo habang ginagawa mo yung Canada life mo. Pero artista ka. Or love mo yung theater. Hindi ka ba tinatawag ng something creative while doing that? Of course. Kaya swerte ng alaga ko kasi parang sa kanya ko binuhos lahat eh. Yung kami, mga action songs sa theater, lahat tinuturo ko sa kanya. Achuchicha, gano'n. And kung si Pili, lahat ng mga kaya marunong mag-Tagalog yun. Ganun din yung role ko sa expats, di ba? Kung ano yung mga Philippine folklore, tinuturo ko dun sa bata.
Although parang exchange nga kasi ako natuto rin ng mga ano nila dahil nag-a-attend ako ng mga kunwari may mga book launching sa mga parang fully book or bookstores doon. Pag may bagong nag-a-attend kami, nag-e-enlist ako. Eh, tuwang-tuwa yung yung parents nung bata kasi yun nga, hindi lang basta inaalagaan ko yung ano, but kasi parang ako din, I always take the opportunity na ma-educate ako. Kasi hindi naman nga ako caregiver eh. Yung gano'n. Parang, halimbawa kung anak ko, ang daling ano yan, bibili lang ako nung kung ano yung gusto kong ituro sa kanyang mga libro, mga gano'n. Pero yung kamo para aralin ko how to, natuto talaga ako. I had to teach myself. Oo. Hanggang it came to a point na kinukuha na nga ako ng isang daycare doon eh. Pero hindi, syempre ayoko kasi loyal ako dun sa yung ang Filipino very loyal. Basta very loyal, very honest. Tapos, masaya ang masayahin tayo eh. Yung parang we take pride and joy in doing our jobs well. Parang gano'n. Parang yung, So true. di ba, yung parang ginagawa natin yung Choice din. malinis, gusto natin maayos, gusto hindi basta-basta lang yung trabaho natin or gano'n. Bumalik kayong Pilipinas. Yes. And then, diyan na nagsimula yung mga pelikula. Oo. Nung bumalik akong Pilipinas, it wasn't my choice because akala ko doon na buong buhay ko. And I was dead set to be, to live with this family for the rest of my life. Kasi parang naging pamilya ko na rin sila. But merong mga circumstances na that brought me back sa Pilipinas. Ako noon, ayoko, iyak ako ng iyak kasi andito na ako eh, adjusted na yung anak ko sa Canada. But then again, may ibang plano. Nung nandun na ako sa back to Pilipinas, edi syempre, ano pa nga bang gagawin ko? Back to, acting, back to acting coach, ganyan. Hanggang dumating na naman ako sa point, ay hindi talaga work. Parang ayoko to, hindi kami mabubuhay. Yun, of course, yun sa nakapag-ipon ako like any other, OFW. So parang nung nag-isip ako, ayoko na talagang umarte. Until extra na ang bida si Vilma Santos, Yeah. Ate V, nagpa-audition for the other roles. Tapos tinawagan ako, pinatatawagan daw ako ng director, may pinapa-audition, ayoko na. Kasi hindi na ako nag-apply na ako as sa call center. Oo. Tapos nag-apply din ako sa store specialist, yung sa Rustans kasi meron ako retail, kasi nag-aano rin pala ako, isa sa mga sideline ko nun sa Canada, yung sales associate ako sa isang department store, best employee ako doon. Bahuga, ang dami racket Oo. Kailangan eh. Ang director was Jeffrey Jutirian. Oo, yun, siya nagpatawag. Tapos, yun, nung sabi ko sa extra, while we were shooting it, ang role ko doon ay talent supplier. Sabi ko, di ba, sige, natanggap ako, di ba? Nakuha ko. Yung ginagawa na namin while we were filming it, sabi ko, this will be my last film. Parang after this, ayoko na. Parang tama na kasi napaka, ang tawag to, walang security eh. Walang, ang pagiging, artista. Hindi lang yun. Ay, wala akong doon. Matyaga ako sa ganun. Ang di ko parang when is your next project after this? Lalo na pag nagsisimula ka, di ba? Guesting lang dito, yung gano'n. So, hindi ka pa naman nagiging part ng pag sa teleserye, guesting lang din, 3 days. Sa isang buwan, kung makaano ko ng 2 shooting, masaya, jackpot na ako noon. Pero, paano ko bubuhayin ang anak ko? So, sabi ko, parang sorry, parang hindi ko talaga. Until, extra came, and I won an award. Ganun pala, pag nanalo ka ng award, mapapansin ka. Hindi ko alam yun kasi ako noon, wala akong consciousness ng mga awards. I do anything, any role, kung anong tingin kong makatotohanan, ganon. Anong tingin kong convincing, okay? Kaya ako, parang naging yun na yung trademark ko, yung acting na parang true to life, yung ganun, close to era. Hindi, basta kung anumang role, it has to be close to yung kunwari, halimbawa kung butange, kung chismosa, yung chismosang makikita mo sa kapitbahay ninyo, o kung halimbawang lolang parang auntie ko yan, hindi, or parang tiyahin ko, yung ganun na ba katotohanan. Ang peg ko lagi, mga totoong tao. Hindi ako
kumukuha ng peg na mga artista or mga celebrities, no, or mga yung gano'n. Gusto ko yung peg ko mga totoong tao, mga normal na totoong tao. Ganda. Yung pagbalik mo sa creative, na mundo, ano yun, tinawag ka talaga ulit? Oo, eh. Talaga? Oo, kasi after Extra, sunod-sunod na. Ah, Kinuha na ako ng ABS, a regular show, teleserye, The Greatest Love. Yeah. And then, marami ng ibang mga susumunod do'n, yung mga semi-regular hanggang naging regular. Tapos nagkaroon na ng mga pelikula hanggang dumating naman ang Iska. Do'n sa Iska, yun talaga sobrang yun ang nag-open sa kung ang Extra parang medyo legitimize ang pagiging actress because parang they heard, parang all of a sudden may ano yung pangalan mo, nanalo ka, oo. Yung Iska where I won Best Actress at saka kasi yun, nag-lead ako na ayokong tanggapin na nung una kasi bakit ako magiging lead diyan, gano'n. Kasi sanay ako puro kaibigan ng ng bida, kumare, et cetera, or yung gano'n like Na-typecast. oo, na Ah. laging support lang ako and wala akong problema do'n. Kasi kasi dahil nga acting coach din ako, magaling akong mag-support ng bida. Ilalabas ko yung galing niya, gano'n. So lagi ako na ay kailangan ng ng kabanter kasi usually gano'n, yung bida lagi yan merong kabanter na either kapatid o adwan, kung ano man niya, ganun. So laging ako yon, gano'n. And gustong-gusto ko yung mga gano'ng roles, yun. So nung biglang may kumuha sa'kin si Direk Ted Bobarol for Iska, na kinuwento niya sa'kin yung kuwento, sabi ko, "Ang ganda ng kuwento, sinong bida diyan, Nora Aunor or Dilma Santos or whoever?" "Ikaw." "Ako? Direk, wag ka nagpapatawa." Sabi ko, "Direk, pag-iisipan ko muna, puwede bakit marami ba nag-o-offer sa'yo?" "Wala." Wala. Kaya lang parang takot ako, ayokong parang just the thought na ako'y magiging lead ng isang pelikula dahil nga nagco-coach din ako, I knew the responsibility. Sa gusto mo't ayaw mo, parang the success of the storytelling or the filmmaking also rests on you. But then, after meeting the real Iska, kasi it was based on a true story, nung na-meet ko siya, alam mo naman, kinukwento niya how she was raped, pero nakatawa siya. Ganyan, parang parang ganyan yung niya, parang ang pleasant ng face. Sabi ko, wow, grabe yung pinaghirapan nitong babaeng to, pero wala siyang yung parang typical Pinoy na yung grabe yung resilience sa pain. Of course, I knew I also had that, 'di ba? Kasi hindi madali naging buhay ko sa Canada, my God, eh. Dahil ako rin naman choice ko 'yon dahil ang dami kong gusto kong gusto kong maraming jobs, right? After Iska, and then I was recognized for that role. That really opened it. Dun pumasok sex slots, yung international aspect of my career, that really opened. And now, you're in Dubai because? I'm in Dubai because we dapat lang to, connecting flight to Lisbon and then to Porto, to Portugal, where yung isa sa mga recent films na ginawa ko, Tigkiliwi, is competing and nominated sa Fantasporto 2026 Film Festival. Wow, another award waiting, no? Yes. Let's talk about Tigliwi. Tigkiliwi. Mahirap talagang kahit ako nabubulol. Tigliwi. Ano mo lang ibig sabihin ng Tigliwi? Tigkiliwi means yung translation nila dito sa Fantasporto, it's lopsided, parang tabingi. Pero nung inaaral ko siya, yung role and the story, kasi I also didn't understand what Tikiliwi meant. Tikiliwi sa Ilonggo, meaning parang siya yung taghirap, yung tag-init. So, kung sa planting season, ito yung time ng na hindi hindi nag-harvest. So, ibig sabihin yung taghirap. Okay? Shot entirely in Ilonggo. Yes. Pure Ilonggo. A full feature Oo. na Ilonggo. Kulang ang actress na galing Manila. Oo. Pero hiligay nun talaga. Hindi. Hindi. Ay, di ko makahambal ko Thailand.
Nung kinuha ako, "Can you speak ano?" Sabi niya sa akin, makambal ko direct ko, "Udyot tayo Panood ko yung trailer, sabi ko, "Ay, parang kala mo siya." hindi. Lahat yung pagpapanggap, Acting. acting. It was such one of my most difficult roles na tinanggap ko. Interesting. Hindi madalas nagagawa ang ibang dialect, other Tagalog. Why do you think it's important na pinupush din yung ibang dialects sa mainstream at hindi palaging Tagalog? Kasi number one, I think iba nung nandun ako sa Iloilo, dun lang din ako na-expose na ang dami palang mga Ilonggo filmmakers. Okay? So, hindi lang alam sa Manila. So, pag merong mangyan, halimbawa, like Tig Kiliwi na naging successful, kasi nagka-award nga, we won the jury prize as Best Picture, yung Bata won Best Actor, oo. Tapos, I don't know the other awards. So, a handful, parang medyo marami siyang nahakot. Yun, so nagkakaroon ng interest sa marami sa mga regional natin, filmmakers. Hindi ibig sabihin hindi sila magaling kasi hindi sila makapagsulat in Tagalog. Kagaya noon, di ba? Pure Ilonggo, pero ang ganda-ganda ng kwento. At saka Yun. untouched yung mga stories, hindi pala sa akin, hindi Oo. pala sa At saka maganda sa kanila, hindi ganun kalakas yung influence din ng television. Kasi dito sa Maynila kasi babad ang tao sa TV, sa teleserye, sa ganon. Ito, mga tama ka. yung difference ng working with that with Hiligay team and the Manila team. Ako, that was one of my best shoots to date. Ang difference, very in touch sila sa sa yung local flavor kung parang sa pagkain or the local texture of filmmaking. Yeah. And now it's winning accolades for the world. So happy all over. for my director, is a filmmaker. Kasi usually naman ganyan, ang talaga yung filmmaker eh. Do you think That was her idea, she wrote it, and she what's got her name? it. Sorry. Tara Eilenberger. Tara. Half German. Okay. Do you think that's the future of Philippine cinema? Maging magkaroon ng mga Yes. regional representation? Yes, I agree with that because especially sa international, I mean, they don't understand Tagalog. It's also subtitled. So it's really the visuals and the storytelling and the filmmaking that speaks a lot. So whether the film was shot in Cebuano or in Hiligay noon or Kapampangan or Ilocano, the international jury would not even di ba? Yeah. Would not even mind. You've worked with the likes of the Lino Broca, with Ishmael Bernal. Ismael Bernal, the expat, foreign, Born Legacy, and this new breed of directors. Ano ang hindi pinagkakaiba pero ano ang laban ng Filipino creatives? Ang laban natin yung puso, yung ang Pilipino yung yung mga pinaghuhugutan ng kwento natin kadalasan or majority, sa totoong buhay, totoong kwento. Kwento nung lola, kwento nung nanay, kwento nung isang pamilya or kwento nung kapitbahay or laging ganun. Kwento niya, yung karanasan niya mismo nung writer or nung filmmaker. Ganon. Hindi siya fabricated. It's most often it is inspired by real stories. Yeah. Real life stories. Oo, yun. Yeah. Unlike Born Legacy, let's say it's very Siya, fiction siya. hyper reality. Oo. Kahit naman yung yung expats is based on a novel, Expatriates. It's a Singaporean novelist who wrote it. Tapos nabasa ni Nicole Kidman and he liked the story. And then, yun, in-approach yung Amazon, nag-pitch siya doon kung if they're willing to produce it. Parang ganun. So, it's based on a novel. Tayo, nag-create tayo from scratch.
'di ba? At mayaman sa karanasan ang mga Pilipino, eh. Napaka-ano yan, talagang Maraming struggles. oo, yun, correct, oo. At saka mas malalim. Dik tayo, eh, mayaman ang kultura natin, 'di ba? Meron yung, how many years of that we were colonized, and the fact that we are yung bansa natin ilang islands tayo, 'di ba? Lumipat ka lang magbarko ka lang dito, iba na yung So may effect dialect. pa rin pala yung colonization na yan hanggang ngayon sa I think so. natin. Yes, yes. Kahit hindi yan yung topic pero lumalabas pa rin. Oo. Kasi ako naniniwala ako, nadadala natin from one generation to another kung ano rin yung mga hinanakit, kaya nga 'di ba sinasabi natin, may mga certain, halimbawa, may mga tayo, values na lalo na ngayon na meron yung ng social media, yung exposure natin sa world, global eh, sana putulin na yung mga hindi magandang ugali halimbawa natin or hindi mga magandang paniniwala. Do you think we need to stop that colonial, kung ano man yung effect sa atin ng colonialism, sa tingin mo ba kailangan na nating tigilan? Oo, ako naniniwala. Oo. Because that stops us from, moving forward. Pero kung yun yung pinaghuhugutan natin, Hindi, ako kasi naniniwala ako na medyo na-cut short kung talagang dumating sa atin ang ang Espanyol, meron na tayong kulturang, ah, sibilisasyon oo, meron na, okay? Hindi nga lang sa pamantayan nila, gano'n. Pero at tayo, bata. meron tayong sarili na. But of course, Diba? lahat yun pinalitan, 'di ba? Gano'n, dahil bahagi nga yun ng pag-colonize sa'tin, through education, gano'n, through religion, right? So, hindi ko sinasabing naging masama lahat yun. Marami rin namang naging positibong But now that we're more confident and we're conscious of who we are, that we're a mix of it's not that we are dismissing all these influences. But I think we should be more confident in pursuing all the fusion in ourselves, in our culture, in our Yeah. consciousness. Piliin natin kung ano yung pwede natin magamit to strengthen ating dibdib at saka mind, and then let go of those na hindi na applicable. Lalo na ngayon, dahil nga meron yung pagbukas ng because of yung ng internet and social, parang exposed tayo. Okay, so lumalaban tayo globally. Okay, yung ika nga, meron tayong Lea Salonga, di ba? Ako sa classic ko siya, so aspirational na parang we can compete internationally. Pinatunayan niya. But the likes of Lea Salonga to be able to be recognized globally, di ba? At lahat tayo, proud tayo. Hindi lang sa larangan ng kultura, pati sa, sa boxing, si Pacquiao, and so many others, right? And I hope the time comes that even the roles that were given sa mga internet, hindi lang mga nanis. Nung una, meron ka sa akin, hindi ka ba nahihiya? Or parang, don't you feel parang insulted that, every time that there's an international, pag kailangan ng nani or domestic helper or an OFW, kinukuha Filipino. So diba, yung role ko daw sa expats, sabi ko, no, I take pride in this because in reality, still majority of our population who works abroad are domestic helpers. Pero wag lang tayo ikakahon sa gano'n. So ngayon, marami rin namang mga professionals. Hindi, tsaka may mga professionals na like nurses or sa IT. Marami ng ibang yung gano'n. Isa sa mga battle cry namin sa mga Filipino creative is really to change the perception of the other nationals about Filipinos, because that's, pag pumunta ka dito, it's either their nannies are Filipinan or nasa service industry, and then when we go to sa creative, we're always the worker, not the leaders, but we're doing most of your jobs. But hindi kami ilagay mo dyan at bayaran. So, yan po yung nilalaban. So, ako personally, may kakilala ako who was the Ruby na nasa Canada. And she's currently in Canada also doing that dental thing. Great lady, magaling na producer. But, ayun, nandun pa siya sa ganong era.
And dito sa Dubai, marami ring ganyan na doing this muna and waiting for that big break, ganyan. Ano po ang message or masasabi niyo sa kanila? Huwag matakot mangarap. Hmm, libre naman yun, eh, okey? Huwag kang mauunang ikaw ang pipigil sa sarili mo parang, masyado yatang matayo pangarap ko." Paano mo alam? Never ko pinangarap yung makatrabaho si Nicole Kidman. Nung nanalo ako ng Iska, may isa akong friend na gay, sabi niya, "Tita Ruby, next yan Hollywood na." Sobra ka namang delulu. Paano mangyayari yun? Imposible. But there is no impossible when you dream and you work towards it. Yun. Ano pa rin, siyempre nakatapa ka pa rin sa lupa, habang ina-achieve mo yung pinapangarap, kung ano man yung pinapangarap mo, maybe it could be far-fetched now. Habang malayo yon, siyempre kung nasaan ka ngayon, tatrabahuin mo, maging mabuti ka doon. Because you never know, kagaya nga nung nangyari sa akin, na yung kung ano palang dati kong trabaho, yun ang magdadala rin sa akin at magbubukas ng mas marami pang opportunities for At nagsisimula pa lang kayo. Oh yes, that is so true. Totoo po yun, oo. Nagsisimula pa lang. Ang amazing din ng buhay. Akala mo tapos ka na. Pero Hindi, tsaka masaya na ako na basta lagi may trabaho. Yun ang naman pangarap ko dati. Yan, parang yung mga ganitong film fest. And hindi ko I never thought na And kaya nagpapasalamat ako. Ganun. And I hope that sana marami ring ma-inspire sa naging yung tinahak ng yung journey ng ng career ko, ng buhay ko, yung ganon. Basta sa kahit anong larangan tayo mapunta, give your best. Absolutely. Ako, naniniwala ako doon eh. Kasi lahat yan especially sa pag-aartista, walang itatapon na karanasan. Gawin mo lang ng mabuti kahit gaano kaliit yung role na yan, dadaan. experience or knowledge, even knowledge. Yeah, even knowledge, you're right. You're very much correct. Merong pupuntahan yan. Merong, Bala mo. oo, hindi yan parang lang. No. So get more experiences. Get Perfect. Thank you so much. Thank you. Uy, salamat. Thank you for Ladies and gentlemen, Mr. B. Ruiz. Maraming salamat po sa opportunity to. No, thank Sana you for coming nakatulong from us. ako. Of course, Thank ako you. na-inspire na. Mas marami tayo Maraming may salamat. inspire. Thank you. Thank you. Okay. Sherry Chu.